Sa gitna ng kabukiran, kung saan may isang magsasaka na umasa sa ani at sa biyaya ng lupa. Ngunit tahimik na laban ang hinaharap ng magsasaka. Hindi laban sa tao, kundi laban sa isang kalabang hindi nakikita, ang hindi kontroladong nagpabagong klima. Ito si Tatay Ole. Habang aming nasasaksihan ang kanyang pag-aararo at pagtatanim ng kamuting kahoy. At aming nakapanayam si Tatay Ole at si Nanay Feli. Ang lang magbubukit is totoong mapakahirap dahil una sa lahat ulanin, arawin, nandyan siya sa bukit. Mister ko po kasi ay totoo siyang mahiyain. Mahihayin siya, kaya ako na lang po kung totoo may tatarik. Magmula po ng mga pangasawa ko siya, at nung hindi pa po pa napapangasawa ay magbubukid na po siya. Magbubukid na po siya. At na-appreciate naman namin yun, yung ginagawa ng aking mister. Kumuha na nga ng tangkay ng kamuting kahoy si Tatay Ole. Pinagputol-putol niya ang mga tangkay sa magkakaparehong sukat upang masigurong maayos ang pagtubo ng mga ito. Dito, tinuruan kami ni Tatay Ole na magtanim ng kamuting kahoy. Pinapakita niya sa amin kung paano ihanda ang lupa, anim ng maayos ang mga tangkay nito. Mga anong oras naman po kayo lumilis sa umaga para puntang buhay? Gising yung alas 3, alis ako ng alas 5. Sobrang aga po, katagal dito sa buhay. Tagal na. Ting pa lang ako, nagbubukid na. Sobrang tagal na. Sa aming pakikipanayam kay Tatay Ole, nalaman namin na sa edad na 15 anyos ay nagsasaka na ito. Kaya yung maganda yung karay. Dito, kumita. Walang gastos ko. Nasa magkano po yung kilo ng dadal? Yung primero, 10. Alam, bumaba na. Pwede na nga. Kahit tirik ang araw, patuloy pa rin sa pagtatanim ng kamuting kahoy si Tatay Ole. At sa mga oras na ito, pinagpahinga na namin si Tatay Ole at itinuloy namin ang pagtatanim ng kamuting kahoy. Sinubukan din namin magtanim ng kamuting kahoy. Hindi rin biro magtanim ng kamuting kahoy dahil kailangan tinatansya mo rin ito. Naranasan namin kung gaano kahirap ang magtanim. Sa bawat yapak sa lupa ay damang-daman namin ang init na dumadampi sa aming balat mula sa araw. Habang abala ang iba sa pagtatanim ng kamuting kahoy at pag-aararo, kami naman ay nagpupulot ng tangkay ng kamuting itatanim. Hindi lang naman yun ang inihanga ko sa kanya. Ang inihanga ko sa kanya is hindi lang yung sa pangsipag, yung kanyang pag-iisip na halimbawa yung magtatanim siya ng gulay na halimbawa
para sa pagkain lang namin. Minsan naman, sobra sa para kain namin yung natatanim niyang gulay, nilalako ko po yun. Para naman po, may pambili naman kami pansangkap doon sa aming gulay na lulutuin. Pagkatapos namin ng kamuting kahoy, kami ay nagpahinga at kumain ng sabay-sabay. Dito. Kailangan po dahil pwede po kami. Dahil gumawa po na. Kailangan po sa lang po. Kasi po. At doon po mas sa. Kailangan po yung mag-ipil po kami lahat. Sa ilalim ng araw at lupa, may kwento ng sipag at tiyaga. Habang abala ang mundo sa pagpunlad, may mga magsasakang nakayapak sa ilalim ng kainitan. Hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil sila ang ugat ng ating buhay. Ang tanong ngayon, nakikita ba natin ang halaga ng mga kamay na patuloy na nagtatanim para sa atin? Dahil hanggat may magsasaka, may ani. At hanggat may ani, may pag-asa.